Sandali lang, Mistress Casa! Malapit na po sumikat ang araw. Wala akong pakialam, nakakainis! Ang isang yun, wala talaga siyang utak. Kung sinabihan niya sana ang mga nasa mansyon, hindi ko na kailangan lumabas ngayon. Hindi niyo pa ba naiintindihan? Ayaw po ni Master na madamay pa sa bagay na to, Mistress Casa. Kapag nagpadalos-dalos pa po kayo, si Master na po mismo ang gagawa ng hakbang. Eh di maganda. Kapag nangyari yon, hindi na talaga ako magpipigil na tapusin ang walang kwentang matandang yon. Mistress Casa. Pag ginawa ko yon, may papangako mo bang mananatili kang tapat sa akin? Pero ayos lang kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Guardian. Gusto ko ulit makita si Jiro. 10 taon ang sinasabi yan sa akin ng ate kong si Casa. Ano sa palagay mong ginawa mo? Pinaslang mo ang mga kalahi mo para tulungan kami. Hindi ko maintindihan kung bakit mo ginawa yon. Wala namang nakapagtataka sa ginawa ko. Kaya lang naman sila napabilang sa bloodline namin dahil may isang Kowloon child na sumipsip sa dugo nila. Magkakagulo lang sila kung hahayaan ko silang mabuhay. Anong gagawin mo, Jiro? Yun ang tadhana ng mga miyembro ng bloodline namin. Hindi kita masisisi. Sisipsipin ko rin ang dugo ng ibang nilalang. Ang mga nilalang na nabubuhay sa dugo, gagawin ang lahat para mabuhay sila. Alam mo, sa totoo lang, nagulat ako sa sinabi mo. Hindi ko akalain na maririnig ko yan sa isang katulad mo, Silverblade. At yung mismo ang dahilan kaya dapat ko kayong tapusin. Para sa akin, hindi pwedeng baliwalain ang mga tulad mong nabibilang sa bloodline ng mga Kowloon child. Kailangan ko kayong tapusin. May nagawa ka mang kasalanan sa akin o wala, siguradong wawasakin kita. Muntik ko na malimutan. Kausap ko nga pala ngayon ang sinasabi nilang tagapaslang ng mga vampira. Nagpapasalamat kaming sa wakas umalis ka na sa lupain namin. Sana tanggapin mo ang pasasalamat namin sa'yo, Silverblade. Pinasasalamatan niyo ang mortal niyong kaaway. Nabubuhay sa gulo mga katulad kong Kowloon child. Mababagot kami ng mga kapatid ko kung wala kaming malakas na kalaban. Anong problema, Mimiko? Nasaan ngayon ang ate mong si Casa? Paparating na siya. Ang babaeng yun. Hindi ako nakikipaglokohan! Anong malakas na kalaban ang sinasabi mo? Bakit naman kita lolokohin? Marami na akong narinig na kwento tungkol sa'yo, Silverblade, at gusto kong malaman kung totoo nga ang malakas ka! May isa pang dahilan kung bakit ako nagpunta dito sa Special Zone. Ano? Dahil gusto kitang kalabanin! Mag-iingat ka! Minamalit mo ba ako? Ayaw mo akong labanan ng seryoso dahil 10 taon pa lang akong vampira? Suppression team yun! Magkikita ulit tayo! Kuya Jiro! Ayos ka lang ba, Jiro? Patawad, Mimiko. Magpapaalam na kami. Hindi naligtas ang Special Zone para sa amin ni Kotaro. Sandali! Tama na. Umalis na tayo, Kotaro. Ha? Aalis na kaagad tayo? Oo nga. Sabihin mo muna sa kumpanya tungkol sa kanila. Hindi na. Dahil sa mga nangyari, wala na akong intensyon makipag-usap sa kumpanya. Pero... Wag po muna tayong umalis. Dito muna tayo kahit sandali na lang. Hindi ko gusto makipagtalo sa ngayon, Kotaro. Tumahimik ka na lang at sumunod ka sa akin. Pakiusap
Nakikiusap po, kuya! Hindi mo ba narinig ang sinabi sa'yo ni Kuya, Kotaro? Kung gusto mo umalis na tayo, ayos lang yun! Pero bago tayo umalis, kausapin muna natin sina Sei at Kane! Ngayon ko lang naramdaman to. Pero pakiramdam ko, Kuya Jiro, hindi pwedeng basta na lang natin iwan ang mga kaibigan natin! Tama siya, Jiro. Pakiusap. Makinig ka muna sa akin. Patawarin mo ako, Mimiko. Hindi mo kailangan humingi ng tawad. Pero nakikiusap ako, Jiro. Kuya! Bakit mo ginawa yun kay Mimiko? Jiro, bakit? May temporary infection dito. Isang second generation Kowloon child ang dahilan at hindi pa rin siya nahuhuli ng suppression team hanggang ngayon. Kailangan natin itong solusyonan sa lalong madaling panahon. Gagawin ng kumpanya ang lahat para mahuli ang nagkalat ng infeksyon. Nakahanda akong makipagtulungan sa inyo. Ang pangalan ng vampirang makikita sa screen ay Yapuri Chang. 10 taon pa lang siyang vampira. Kung makakaisip sila ng magandang plano, kahit ang suppression team kaya siyang hulihin. Kung ganun, bakit hindi siya hinuli ng Silverblade? Hindi ko rin alam. Pero ang dapat nating isipin ay kung paano siya nakapasok sa special zone. Malamang may kakilala siya dito sa loob. Mr. Sei, pwede mo bang sabihin sa amin kung anong mga kondisyon para makapasok sa barrier? Simple lang ang kondisyon. Kailangan lang may mag-imbita sa isang vampirang pumasok dito. Kapag ginawa niya yon, mawawala ng epekto ang barrier. Kaya lang, may kondisyon kung sinong pwedeng mag-imbita. At ano yun? Kailangan taga-special zone ang mag-imbita. Kailangan tao siya. Paano malalaman kung taga rito nga siya? Depende yon sa taong yon. Kailangan nakatira siya sa special zone at dapat itinuturing niya ang lugar na ito bilang tahanan niya. Naiintindihan ko. Kailangan mahanap natin ang taong yon sa lalong madaling panahon. Meron akong alam tungkol sa kanila. Kilala ka kung sino ang kasang nabanggit ng Kowloon child na si Silverblade. Si Cassandra Jill Warlock. Dating pinuno ng pamilyang Warlock na dati kong kinabibilangan. Nang magpakita sa Hong Kong ang Kowloon King 10 taon na nakararaan, ang babaeng yon, ang una niyang hinawa na maruming dugo niya. Isa siyang traidor. Anong sinabi mo? Buhay pa hanggang ngayon ang babaeng yon? Kung talagang may kinalaman nga ang babaeng yun sa mga nangyayari, kailangan seryosohin ang sitwasyon. Si Cassandra Warlock daw ang reincarnation ng unang pinuno at nagtatag ng bloodline ng mga Warlock, ang mangkukulam na si Morgan. Imposibleng matalo ko si Cassandra sa isang labanan. Masasabi kong may connection din ako dahil kay Cassandra Jill Warlock. Hindi lang ako, lahat ng mga tao at vampirang may kinalaman sa banal na digmaan na nangyari sa Hong Kong, may connection sa kanya. Lalo na si Jiro. Ang Silverblade? Ang Yapuri Chow na yon. Kahit na isa siyang Kowloon child, walang kahirap-hirap siyang tatalunin ni Jiro. Pero, nawalan siya ng kontrol nang marinig niyang pangalan ni Kasa. Masyado siya nagpapapekto. Anong masasabi mo, Sei? Sa palagay mo ba kaya mong talunin si Cassandra? Kaya ko. Masaya akong marinig ang sagot mong yan, Sei. Itinatag namin tong special zone para maging kapalit ng nasirang Hong Kong. Kung hahayaan natin mangyari rito ang nangyari sa Hong Kong, masasayang lang ang mga paghihirap natin. Makinig kayo! Wawakasan na natin ang bloodline nila. Humanda na kayo sa digmaan! Kuya! Ikaw lang pala, Yapuri. Akala ko kung sino na. Nandiyan ka na pala. Para ka nakakita ng multo. Nagugutom ka ba? Bakit bang dami mong pagkain dyan? Nandito kasi si Ate Kasa ngayon. Ha? Hindi nga. Hindi ako nagbibiro. At mukhang wala siya sa mood pagdating niya. Kaya mabuti pa, pabayaan na lang natin siya. Baka tayo pa mapag-initan nun. Mahirap na. Nasaan na siya? Umalis lang siya sandali. Parang hindi ito tama, no?
Halos magpakakuba na ako sa kakatrabaho tapos hindi man lang siya tumutulong. Grabe, ang daya talaga ni ate. Meron ba siyang sinabi sa'yo kanina? Wala naman, wala masyado. Ganun ba? Ay, mukhang hindi naman sa'yo galit yung si Ate Casa. Kaya huwag ka na mag-alala. Ba't hindi mo ako tinatanong? Kanina lang nagkaroon ako ng chance ang makaharap ang Silver Blade na yun. Dahil alam ko na yon. Paano yun? Wala namang tao ron kanina! May mga bangkay ng Coven members sa labas kanina, hindi ba? Mula doon, nakita ko ang lahat-lahat. Ganun? Huwag mo nang ulitin yun. Sasayangin mo lang ang buhay mo, Yafuri. Kung nanonood ka, dapat alam mong nangyari. Nananalo na ako sa laban. Kung wala lang nakialam, siguradong... Bakit ba hangang-hanga kayo ni Ate Casa sa isang walang kwentang tulad niya? Sabi na nga ba't dala yun ng selas? Ano bang sinasabi mo dyan, Kuya Zaza? Naghahamon ka ba? Pero alam mo, Yafuri, kung nagpatuloy ang laban yung dalawa kanina, hindi ka pa rin mananalo sa kanya. Napakaraming kayang gawin ng vampiro may ganung bloodline. Hindi ko maintindihan. Huwag mong dibdibin. Ang mabuti pa, magpahinga ka na lang hanggang mag-umaga. Okay? Pero bago ka matulog, pulutin mo mga yan. Kainis. Sabi ko na nga ba, hindi kami pwedeng magtagal dito. Kotaro, aalis na tayo. Magpapaalam lang ako kay Mimiko, Kuya Jiro. Babalik agad ako kaya huwag kang mag-alala. Ayoko na. Ano ba yan? Late na naman ako. Oo nga pala. Aalis na lang kami. Dito sa special zone. Nakakainis! Bakit ganon? Ate Mimiko! Bakit bumangon ka na? Pahinga ka lang dyan. Bakit nandito ka ngayon? May pinapasabi kasi si Chief. Pwede ka naman mag-day off ngayong araw na to. Ate Mimiko, ang galing ng ginawa mo. Bilib talaga ako sa'yo. Hindi mo naman ako kailangang batiin eh. Ang totoo niyan, pumalpak nga ako sa trabaho natin. Ganun ba yon? Huwag ka nang masyadong malungkot, Ate Mimiko. Di ba palagi ka namang pumapalpak sa opisina? Ano sinabi mo dyan? Nadulas tuloy ang dila ko. Ate Mimiko? Huwag ka nang masyadong malungkot. Kasalanan naman to ng Silver Blade, hindi ba? Ang salbahe niya talaga. Pagkatapos kang magkusang loob na imbitahan siya sa special zone at asikasuhin ng mabuti, ganito pa ang nangyari. Dinala ka pa niya rito sa hotel na to. Wala pala siyang kwentang lalaki. Pero Ate Mimiko, huwag kang masyadong mag-alala. Kanina lang tinignan kong rulebook natin sa opisina. Mapaparusahan daw ang mga compromiser na kusang loob na magbibigay ng dugo nila sa mga black blood. Pero kung pinilit ka lang, hindi counted yun! Teka, liwanagin nga natin to, Hibari! Ano ba talaga sinabi sa'yo ni Chief Jinay? Wala siyang sinabi sa'kin. Nararamdaman ko lang. Pumunta na lang tayo sa 7th yard mamaya para mag-party at mag-bar hopping! Pero bago yan, Ate Mimiko, pumunta ka na kaya muna sa ospital mamaya. Ang dumi ng isip mo, Isang beses pang paghinalaan mo ko ng ganyan, kakalbuhin kita o kaya ibibitin ng patiwarik, malinaw ba? Bakit? Mali ba ako, ate? Bakit parang gulat na gulat ka? Kasi naman napakaseryoso ng pagkukwento ni Chief Jinay kanina. Nandun sa hotel yung si Mimiko ngayon. Puntahan mo na siya agad doon kasi magiging malungkot siya pag gising niya. Kaya nga naisip kong baka... Naisip mong ano? Naisip kong wala lang. Mukhang hindi naman salbahe si Silver Blade, ate. Mali lang ang naging impression ko sa kanya. Totoo nga siguro ang lahat ng sinabi niya tungkol sa Silver Blade. Sino nagkwento sa'yo? Oo nga pala. Naghihintay siya sa lobby kanina. Teka. Dapat hinintay mo na lang kami ni Ate Mimiko sa baba.
Pasensya na kayo. Medyo nainip na kasi ako sa paghihintay sa lobby. Kumusta, Mimi ko? Kayo pala, Miss Wong! Nasaan ka na, Kotaro? Paano? Basta ganun na lang ba yun? Base sa mga naririnig ko, kailangan siya ng special zone. Hindi ba bahagi pa rin ng trabaho mo na hanapin ang Silver Blade? Kaso lang, hindi pwede! Masyadong delikado! Si Mimi ko lang ang kinakausap ko at hindi ikaw. Sabihin mo na sa akin ang totoong nararamdaman mo ngayon, Mimi ko. Talaga bang okay lang sa'yo na pabayaan ang Silver Blade sa ganitong sitwasyon? Ate Mimi ko! Hahanapin ko siya. Hahanapin ko si Jiro at kakausapin ko siya ng masinsinan. Ate Mimi ko! Imposible naman yan eh! Paano mo siya hahanapin? Ang laki-laking lugar nitong special zone. Kung hinahanap ng Silver Blade ang mga kalaban, may hinala na ako kung saan siya pupunta. Ang sabi sa akin ni Johan, nasa 11th yard daw ang mga kasamahan niya ngayon. May problema ba? Ang totoo, kwento lang kasi ng kung sino-sino ang tungkol sa lugar na yon simula pa noon, Miss Wong. Anong sabi mo? Bali, 10 lang ang lahat ng distrito dito sa Special Zone. Wala talagang panlabing isa kagaya ng sinasabi mo ngayon sa amin. Walang 11th yard? Ganun na nga. Pagkatapos ng Sacred War sa Hong Kong, may usap-usapan na may dinalang kayamanan rito habang ginagawa pa lang ang Special Zone. Ayon sa kwento-kwento, nakatago nga raw yan sa 11th yard na wala naman talaga sa realidad. Kwento-kwento lang pala yun. Pero kahit na wala pa tayong clue, hahanapin pa rin natin siya. Excuse lang, may kilala akong nag-iimbestiga tungkol doon. Ha? Sino? Impormante na laging dumadalaw sa opisina. At hindi naman siya masamang tao. Pumupunta siya para makipagpalitan ng impormasyon sa atin. Mukhang kailangan ko ng kumilos. Kausapin niyo ang mga kilalang bloodline para sa impormasyon. At imbestigahan niyo ang Kowloon Child na nakapasok dito sa Special Zone. Naloko na. Nakakainis. Palagi na lang ganun, hindi na siya nagbago. Hinahanap ko ang kapatid ko ngayon. Anong sinabi mo? Ano bang ibig mo sabihin? Ni hindi ko man lang maramdaman kung nasa na siya sa mga oras na ito. Wala kang ang kwenta! Abala ka sa pagtakas sa problema, kaya bigla na lang siyang nawala sa paningin mo! Nakikiusap ako. Kahit anong impormasyon sabihin niyo sa akin agad. Gusto ko lang mahanap ang kapatid kong si Kotaro. Naiintindihan mo naman siguro ang sitwasyon ng Special Zone. Sa tingin mo may oras pa kaming alalahanin ng isang nawawalang bata? Saan ka pupunta? Hahanapin ko ang kapatid ko. Paano mo gagawin yon? Hindi mo nga siya maramdaman, hindi ba? At bakit? Anong gusto mong gawin ko? Mag-iiyak na lang sa isang tabi? Kung wala ka nga lang, hindi ko kailangan ng opinion mo! Huwag mo ibaba ang sarili mo. Minahon ka lang. Ano huminahon? Sa ngayon, maaaring nasa mga kamay ni Kasa si Kotaro. Kaya ikaw, kung hindi ka rin lang tutulong, huwag ka na lang maglakas ng loob makialam sa buhay na may buhay! Tumayo ka na. Ang lakas naman ang loob mong tawagin ang sarili mong tagapagbantay ng pantas. Makinig ka. Maaaring nasa kritikal na sitwasyon ang Special Zone. Pero hindi ang bloodline o ang kapatid mo ang habol ng mga kalaban. 2 araw pa lang simula nung dumating kayo rito. Pero mukhang taon nang pinagplanuhan na mabuti ang mga nangyayari ngayon sa Special Zone. Kung ganun, ano nga bang pakay ni Kasa sa Special Zone? Hindi ko kailangang sagutin ang tanong mo. Alam na ng mga kalaban na nandito kayo kaya siguradong gagawa na sila na hakbang. Pumunta ka sa parke na pinagpiknikan natin kahapon. Maghintay ka lang ron. Darating si Rinsuke.
Hindi siya magiging malaking tulong sa mga problema ng Special Zone. Pero mas pamilyar siya sa lugar na to, kaya mapapakinabangan mo siya. Kane, Lumayas ka na rito at baka kung ano pang kalokohan ang masabi mo sa akin. Hindi na talaga siya magbabago kahit kailan. Ano nangyari? nakita na namin ang base ng mga kalaban. Pupunta na ako. Nakikita na ang bawat piraso. Pero meron din silang iba't ibang plano.